Welcome back to my channel. Magbibigay ulit tayo ng mga tip kasi tinigil na natin yung pag-post ng lineup. Yung lineup kasi merong tip yon. Sa every race merong 3 pili. Ang gagawin natin ngayon, every race isa lang ang pipiliin ko. Siyempre hindi naman natin sinasabi na perfect yung tip ko, pero yung sa akin lang para kung gusto niyo isama sa tayanin nyo, dahil ang ginagamit natin statistics, palagay ko naman may laban yung mga ibibigay ko sa inyo kahit isa lang bawat race. Bawat group nilalagyan natin ng rating, katulad nito nilalagyan ko yan ng number 88. So mas mataas yung numero, mas maganda. Tapos yung speed figure, base yan dun sa class rating, tawag ko dyan, class rating. Para kapag ka in-average natin yung mga takbo niya, ina-average ko yung 6, malalaman natin kung yung mga kinalaban niya galing sa matataas na grupo o galing siya sa mababang grupo. Kaya meron tayong class rating average. Yung speed figure, makikita nyo yun sa mga racing cards, yun yung average performance niya kasama yung class rating. Kaya sa isang tingin nyo lang sa SF, sa morning line at saka sa pace analyzer, pag mataas yung SF, ibig sabihin galing sa matataas na grupo yung kinalaban niya, pati yung kasama na doon yung rating. Meron tayong bago ngayon pero hindi pa to nakikita sa mga racing card, yung FSI, Field Strength Index ang tawag dyan. So yan yung lakas ng laban kasi iba yung rating, grouping yan eh. Nilagyan natin ng numero yung grouping. Iba rin yung grouping ng Pilracom. So meron tayong internal na measure para sa grupo. Ginawa nating numerical para mas madali mag-compare. Yung FSI naman yan yung lakas nung laban. Pero ito average to sa 6. So malalaman nyo yung mga lakas ng laban niya. Yung LT, yan yung last time in seconds. BT, yan yung best time. So bali dito sa mga parameters na to tayo mamimili ng isa na sa tingin ko angat. Yung early pace, yan yung bilis, tulin. Ito yung kanyang factor W ito. Yung kung ang karera 1-4, yan yung remate. Kung 1-2 naman, yan yung itatagal niya sa distansya. Ito yung early pace, yung mga kinalaban niya. So, ito yung kanya, pero ito yung sa kinalaban niya para malaman din natin kung matataas ng aire yung mga kinakalaban niya. So, dito, pagka in-arrange ko yan ng yung tulin, nakikita natin, pagka F, front runner yan, kaya matulin yung awesome call. Palagi ko mauna yan mamaya, pero magpe-fade out kasi yung kanyang retaining factor or factor W mababa. Dito sa karera na to, kay Baywatch ako. So may speed, hindi ko kinuha si Coolmam kasi yung last niya hindi maganda. Tsaka halos pareho naman sila, dikit lang. Actually pangatlo siya sa mga lakas ng laban kay Coolmam. Hindi ko kukunin silang dalawa kasi yung last nila hindi maganda. Kaya mas nasa form ito. Kung ikukumpara ko naman yan kay Laughing Tiger, manggagaling sa likuran eh. Tsaka mas mataas yung staying power ni Baywatch. Kaya Baywatch ako dito sa race 1.
Race 2, RS 1621, 91 yung numerical rating natin. Kaya kapag in-arrange ko yan by class rating average, makikita nyo yung pinakamataas na class rating si Amor Mi Amor. More than 91. Kaya galing yan sa, tignan natin. Galing siya sa mataas na grupo, kababa lang. Galing yan sa RS 2227. Pero yung last run niya, dito na rin sa grupo na to, nanalo siya. Tinalo niya si Family Affair. Dito ang babandera, tignan natin. Nandyan yan sa uno. Kasi Stalker, ang frontrunner natin dito, isa lang, si Tugatog. Pero kahit nakamarka na F, hindi naman ibig sabihin na palaging mauna yan. Depende yan dun sa aire niya. Minamarkahan lang natin para pag in-arrange natin katulad nito, alam natin yung nasa harap. So, inuuna ko na ngayon yung mataas yung speed points. Depende na dun sa speed points. Dati kasi naka-range yan by running style. Hindi naman siya palaging mauna. Ang ibig sabihin kasi ng running style, kung handa na siyang manalo, yan yung magiging running style niya. Mauna yan kapag yung condition niya tama na, pati yung grupo na kinalalagyan niya. So dito kasi ngayon si Tugatog, hindi niya grupo yan mataas masyado para sa kanya. Malalaman natin yan dito sa class rating at saka dun sa SF. So lahat ng programa natin may SF. Pagka in-arrange natin by early pace, nandun silang dalawa, meron ding sustaining or stamina. Sabihin na lang natin stamina yan. So toss up yan between these two. Para sa karera nito, between 1 and 8. Doon sa iba, gaya ng sabi ko, isa lang pipiliin ko. Kayo na yung bahalang tumingin base dyan sa mga nakikita natin. Kaya nga yung sa akin, bukod sa magbibigay ako ng pili ko, meron pa kayong reference para may guide kayo sa pagtaya nyo. Alam nyo naman na hindi ko ina-encourage na asa kayo sa tip Mas gusto ko yung kayo yung mag-aaral. Kaya pinapakita ko itong mga numero na yan. Doon sa explanation, bumalik po kayo dun sa race 1 para malaman nyo kung ano yung mga ibig sabihin yan. Tsaka sana kung manonood kayo sa future ng mga tips ko, i-markahan nyo lang yung particular race na to kasi dito ko na-explain yung mga ibig sabihin ng bawat column doon sa race 1. So ang pili ko dito pang primera ko, although mahirap between 8 and 1, ang papaboran ko dyan si Bantay Sarado. Dito ako. Actually meron tayong bago ngayon, yung JHC. Kita natin yan sa baseline. Yun yung Jockey Horse Combo Score. Ibig sabihin, pag mas mataas yung numero, hindi ko lang mapakita dito kasi nasa dulo, mas gamay nung hinete yung kabayo. Ang pinakamataas na score si AP Nabarosa kay Service Deluxe. I-rate niya na maganda yung kabayo, tapos si AR Villegas sa Bantay Sarado. Kaya mahirap talaga mamili between these two. Pero dito ko kay Bantay Sarado. Kung gusto nyo ng isa pa, kunin nyo yung Service Deluxe. Maiden Stakes Race ang race number 3. 13 horses pero 3 coupled entries. Mahirap i-predict dito ang lamang kasi maiden. Kaya makikita nyo kulang pa yung data. Walang FSI, puro 0.
Kasi either barrier or novato sa mga tinakbo niyan, tapos trial race. Kaya walang FSI. Hindi natin masusukat yung bigat ng laban. Pag trial, alam naman nating hindi binibigay yung kakayahan talaga. Pero magbabase tayo dito ngayon sa average. As usual, i-arrange natin by early pace para makita natin yung may mga tulin na kabayo. Makikita nyo rito si King's Charm yung may pinakamataas na early pace. Actually, kung titignan ko yung record niyan, na-achieve yan nung novatos run niya nung December 28, 2024. Mag-isa lang siya doon. Kaya binigay niya yung buong lakas niya kahit mag-isa lang siya. Kaya nakuha yung 57. Although matagal na, tsaka nag-trial race na rin sila ni Zoom In na pumangalawa siya sa trial race na yon. Pero kung titignan niyo yung average, mas may staying power siya. And then, actually, ang mga maglalaban dito, tingin ko, base dun sa raw. Kasi nga, puro hindi fighting data ito eh. Itong tatlo. So, King's Charm, The King's Charm, King's Cup, tsaka Elena Bell. Yung front running style na nilagay ko, hindi pa proven yan kasi ilan pa lang ang takbo niyan, novatos tsaka trial. Bumandera naman siya doon. Actually, binabase ko yan doon sa sire, yung front running style. So ito, front runner talaga siya, si King's Charm. Although nanggaling sa hulihan nung trial race, nanggaling din sa hulihan nung nag-trial nung January 4, 2025, kung saan nanalo si Lilibel, hindi niya binigay yung talagang kakayahan niya. So, para sa akin, silang tatlo maglalaban, pero papanigan ko yung natatago kasi yung galing nito eh. Hindi binibigay sa mga trial tsaka sa barrier. Vicious run pala yon. So, vicious run. Novatos lang siya nag-effort talaga. Which is December 28 pa. Pero yung tatlo na yan na maglalaban dyan, isusugal ko na lang yung sa King's Charm sa 9 yung pili ko ngayon. Race 4, mataas na grupo, makikita nyo yung numero natin, 95. Pero sa class rating kasi yung nilabanan niya, katulad ni Batang Kanlaon, lumaban yan sa Chairman's Cup 1,800 meters nung nakaraan. Pagka ganun kasi yung rating tumataas. Yung rating ko dun sa grupo 97. Yung laban ngayon 95 lang. Kaya matulin yung dalawa, si Windfall at saka si Hole in One. Pero makikita nyo, si Madam Mayhem makakahabol, makakalampas din. Dahil dikit lang yan eh. Yung winning early pace na nilalabanan ng dalawa, nasa 57 lang, samantalang si nalalampasan ni Madam Mayhem yung sa kanya, yung nilalabanan niya. Yung last time 85. Kaya lang yung rating nga naka-red kasi yung last 6 runs niya 94.5 lang. CR6 ibig sabihin sa 6. Kasi itong CRA yung magagandang takbo lang nila naka-average yan. Si Batang Kanlaon 95.8 Kaya dito ako kay Batang Kanlaon. Toss up yan kay Madam Mayhem.
Hanggang dito lang ako makakapagbigay ng tip ngayon kasi ipopost ko pa ito. Anong oras na? Baka mamaya magalit na naman kayo, sabihin nyo late na ako nagpo-post kagaya dun sa line up. Hindi lang kasi nakita niya agad, na-post ko naman na maaga, minumura ako kaya tinigil ko na yung pag-post ng line up. Ngayon baka mangyari uli dito, hindi na rin ako magtitip kaya ipopost ko na maaga hanggang race 4 lang tayo ngayon.